Mahirap tanggapin ang isang katotohanang babago sa lahat ng mga pangarap mo. Isang katotohanang susubok sa pagmamahal mo sa isang tao. Isang yugto sa buhay mo na kailangan mong sumugal para sa kaligayahang hinahangad mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Mula sa silid ng tatay ni Damian, pinapasok niya ako at pinaupo sa isang upuan. Nakatalikod siya habang nakatanaw sa bintana. Ako naman, tahimik lang. At nang humarap siya sa akin, "Kamusta ka, iho?" "Maayos naman po ang kalagayan ko." "Mabuti naman kung ganun, iho. Alam mo, si Damian, yung anak ko na yan, wala pa siyang hindi sununod sa mga gusto ko." Ganun po ba? Kung sa bagay po, napakabait po kasi ni Damian." "Tama ka, iho. Napakabait ni Damian. At marami akong pangarap para sa kanya." "Ganun po ba? Napakabuti niyo pong ama para sa kanya. Sa susunod na linggo pala, ikakasal na siya. Nasabi na ba niya sa'yo?" Parang nanigas bigla ang buong katawan ko dahil sa narinig ko. Hindi ako nakapagsalita kaagad. Tila ba, di ko maunawaan bigla ang nangyayari sa paligid ko. Mukhang di pa niya ata nasasabi sa'yo. Alam mo kasi, ikakasal na si Damian. Kaya sana maging masaya ka para sa kanya. Nauunawaan mo naman siguro ako. Sa mga sandaling to, gulong-gulong isip ko. At ang tanging nararamdaman ko, tila ba bumalik sa nakaraan kung saan may kirot na di ko alam kung paano may ibsan. Sige po. Aalis na po ako. Takip silim na po kasi baka gabihin po ako sa daan. Mag-iingat ka, iho. Sa napakagulong isipan ko, lumabas ako sa silid ng tatay ni Damian. Paglabas ko, nakita ko si Damian na nag-aabang sa labas ng pintuan. "Sagani, patawad. Huwag mo akong kausapin, Damian. At huwag ka nang magpapakita sa akin." Sa mga sandaling to, niyakap niya ako. Subalit itinulak ko siya papalayo. Sobrang sakit kasi malaman ng katotohanang pinaglalaruan niya lang ang damdamin ko. At masasaktan lang pala ako pagdating sa dulo. Matapos ko siyang may tulak papalayo, tumakbo na ako sa labas. Bahala na kung saan man ako makarating. Ang mahalaga, mailayo ko ang sarili ko sa katotohanang hindi naman pala magiging totoo.
Nanay, si Kuya Isagani, wala pa. Madilim na sa labas. Anak, baka pauwi na yon. Huwag kang mag-alala sa kuya mo. Nasaan na kaya si Kuya Isagani? Kaya ito, lumabas ako at nagtingin-tingin sa labas. At ayun, nakita ko na si Kuya. Kaya nilapitan ko kaagad. Kuya Isagani, bakit ngayon ka lang? Ikaw ginagabi ka na. Tara na kuya, kakain na tayo ng hapunan. Nagugutom na ako. Ang tagal mo kasi. Roberto, kayo na lang ni nanay ang kumain. Wala akong gana. Tsaka, kailangan kong matulog ng maaga. Kuya Isagani, okay ka lang ba? Oo naman, Bunso. Okay lang ako. Tara na. Umuwi na tayo at kumain na kayo ni nanay. Kaya ito pag uwi namin, nagtataka talaga ako. Kasi hindi kumain si Kuya. Tapos nahiga na siya kaagad sa silid namin. At ang tanging nasa isip ko, baka nalaman na ni Kuya ang totoo. Baka alam na niya na ikakasal na si Kuya Damian. Naku naman, ito na yung kinatatakutan ko. Kaya naman, sa paglipas ng mga sandali, matapos makapaghapunan, ito, sinamahan ko na muna si Kuya Isagani sa silid namin. Niyakap ko siya sa higaan habang naririnig ko ang mga mahinang hikbi ng kalungkutan. Hindi ko na kailangan na magtanong dahil alam ko na ang dahilan. At ang tanging magagawa ko na lang ay ang damayan si Kuya sa kalungkutang nararamdaman niya. At sa paglipas ng buong magdamag, eto, nang magising ako, wala na si Kuya sa tabi ko. Kaya naman agad akong bumangon at lumabas sa silid para hanapin si Kuya. Nanay, si Kuya Isagani, nasaan? Anak, gising ka na pala. Umalis ang kuya mo. Madilim pa nung umalis siya. Ginising niya ako at nagpaalam siya sa akin. Alam kong may problema siya. Kaya, hayaan mo na lang. Nanay, bakit di mo ako ginising? Saan daw pupunta si Kuya? Kailan siya babalik? Anak, Roberto, hindi ko alam. Hayaan na muna natin ang kuya mo. Kaya ito, galit na galit ako. Lumabas ako ng bahay tapos ito, sabi ko kay nanay, maglalaro lang ako sa labas. Pero ang totoo, pupuntahan ko ang bahay nila Kuya Damian at babatuhin ko. Kasi sinaktan niya ang kuya ko. Kaya ito, halos tumakbo na ako. At nang makarating ako, kumuha ako kaagad ng bato at binato ko ng napakalakas ang bintana ng silid ni Kuya Damian. Wasak naman yung bintana eh. Tapos ito, tumakbo na ako at nagtago sa malayo. Pero di ako masaya. Babalik na lang ako bukas at babatuhin ko ulit ang mga bintana sa bahay nila. Teka, baka nasa sementeryo si Kuya. Kaya ito, pupuntahan ko muna ang libingan ni tatay. Baka andun si Kuya Isagani. Sigurado kasi ako na magpapaalam pa yung kay tatay eh. Sana maabutan ko si Kuya. Kasi kapag talaga di ko siya nakita, ako ang maghihigante para sa kanya.